Yes, friend, tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating BB Time dahil kapiling mo pa rin ako, DJ B-Boy Bibo. At ang atin niyang pinag-uusapan ngayong gabi ay ang tungkol sa mga away magkapit-bahay. Kaya naman shout out sa mga yes friend natin na suki sa barangay, no? Dahil panay-panay ang pakikipag-away sa barangay. At ang plot twist dyan, kinuha niya ng ninang ng anak niya si Kapitana. Oo, kasi close na sila. Diba? Alam niyo mga yes friend, ang hirap-hirap ng ganitong sitwasyon, no? Yung para bang ang liit-liit ng mundo mo, yung ang liit-liit na nga ng compound ninyo, ang liit-liit na nga ng tinitirahan ninyo, tapos mas liliit pa yung mundo mo dahil bawat kibot mo, kahit nasa loob ka pa ng bahay ninyo, makikita, maoobserbahan at maririnig yan ng kaaway mong kapitbahay, diba? So sa bawat galaw mo, parang binabantayan ka na, no, ng ibang tao, no? Yung para bang hindi ka na makakibot ng maayos, hindi ka na makaungol. Hindi ka na makaungol ng maayos kapag masakit yung ngipin mo. Ikaw talaga. Diba? Kasi nga alam mo nga anytime may makakarinig sa'yo at kaaway mo yun. Diba? Sa bawat galaw mo parang binabantayan ka at ganun ka rin sa kanya. Diba? Kasi since magkagalit nga kayo, humahanap kayo ng iba pang mga dahilan na pwede nyong pag-awayan. Diba? Iba pang mga rason or mga ebidensya o mga bagay na pwede mong gamitin laban sa kanya. At mas lumalala yan ng lumalala kapag nagkampihan na yan na, diba? Eventually, makakaharap ka ng mga kakampi mo laban sa kanya. Tapos, ganun din siya, diba? Makakaharap rin siya ng mga kakampi niya laban sa iyo, diba? Mga sulsulero, mga sulsolera, yan. Mga mahihilig magsulsol, mga palasulsol kayo, ha? O, kasi aminin nyo, no, dyan sa komunidad na tinitirahan mo ngayon, alam mo kung sino yung magkakaaway. Given na given yan, talamak na talamak yan. Talaga namang mapag-uusapan ng sangkabahayan. Well, hindi naman talaga ito maiiwasan at may mga ganito talagang klase ng tao kahit saan, diba? Ikaw kahit mismo ngayon, diba? May tao or may dalawang tao sa isip mo na papasok talaga kapag narinig mo yung salitang magkaaway. Lalo na sa mga magkakapit-bahay, diba? Marami na rin tayong narinig at nalaman na balita tungkol sa mga magkapit-bahay na talaga namang nagpang-abot, nagkasakitan, nagkademandahan, diba? And most commonly, dahil to sa may isang hindi marunong makisama, may isang mahilig pumuna, may isang walang konsiderasyon, may isang mahilig manghamon. At number one dyan, yung sa ingay ng karaoke or tugtog, di ba? Yan yung karaniwang dahilan. Ikaw naman kasi, yes friend, kung alam mong nakakaabala ka na dahil sa lakas ng volume ng karaoke o tugtog mo, mag-adjust ka rin. Di ba? Hindi naman pwedeng lahat mag-a-adjust para sa'yo. Ano, mag-headset kaming lahat? Magtatakip kami ng tenga namin, ang pangit-pangit ng boses mo. Di ka rin marunong Halimbawa, alam mong Lunes kinabukasan, may pasok ng maaga ang karamihan, tapos panay ka pa rin sa kantahan, malakas na tawanan sa inuman, kahit sino naman mapipikon dyan. Pwede pong magsaya at mag-enjoy, especially kapag may okasyon, pero dapat with limitation. Dito papasok yung sinasabi nating konsiderasyon at pakikisama. Huwag makapal ang muka, ha? Kung gustong magngaw-ngaw hanggang umaga, sa gubat ka tumira, utang na loob, lumipat ka na. At syempre, isa lang po yan, no, sa maraming sanhi ng away magkakapit-bahay. Yan, number one dyan, yung karaoke nga, no? At meron pa yung mga away bata na bigla na lang nakisali yung nanay o tatay. Diba? Mister na sumakabilang bahay, mga chismis na walang humpay, nakawan ng sinampay, and many, many more. Diba? Kung tatanungin nyo yung lupon sa barangay ninyo, magtatanong kayo, ano yung karaniwang away or dahilan kung bakit may mga magkakaaway na magkakapit-bahay? Yan yung mga nabanggit ko, yan yung mga karaniwang dahilan, diba? Alam nyo, mga yes friend, isipin nyo na lang na kayo-kayo lang din dyan. Diba? Walang ibang magdadamayan sa oras ng pangangailangan. Kayo-kayo lang din dyan. Idaan nyo na lang sa maayos na usapan, hindi yung dinadaan nyo pa sa bangayan, sa baranggayan.
Oo, masarap na masarap po ang mamumuhay ng mapayapa. Wala kang kaaway, wala kang iniiwasan, wala kang iniirapan. Utang na loob, Teo. Tinan mo, oh. Grabe na yung eyeballs mo. Oh. Kakaikot-ikot, kaka-eye roll mo sa kaaway mo. Diba? Yung tipong kapag may kulang ka sa rikadong niluluto mo, hindi ka mahihiyang kumatok sa kapitbahay mo kasi alam mong meron ka mapapakisuyuan. 'Di ba? Alam mong sa kabilang pinto, pwede kang makisuyo. Hi Mari, nagluluto kasi ako ng adobo. Kulang kasi yung rekado ko. Baka naman pwedeng makihiram muna ako ng karne mo. Karne talaga. Karne talaga. Abusado ka naman, Mari. Kaya tayo nag-aaway. Akala ko naman paminta or laurel lang hihiramin mo. Okay lang sana kahit wag mo na ibalik. Karne talaga. And other example, 'di ba? O eto, kapag may medical emergency, naku, mahalaga to mga yes friend, 'di ba? Sino ba ang agad na tutulong sa iyo? Sino ba yung pinakamalapit sa iyo? 'Di ba? Pwede yan yung kapitbahay mo. But since mag-aaway nga kayo, naku, baka sinasabi ko sa iyo, dadalhin ka niyan or isusugod niyan sa pinakamalayong ospital. Since magkaaway nga kayong dalawa, 'di ba? So, better yet, magbati na kayo o hindi naman kaya ayusin mo yung pakikisama mo sa mga kapitbahay ninyo, 'di ba? Para smooth lang ang buhay, 'di ba? Para payapa ang buhay. Para naman kahit papaano gumaan-gaan ang buhay, 'di ba? Wala kang bitbitin, wala kang iniisip na kasamaan ng loob, wala kang kaaway, 'di ba? Madali lang naman 'yan kung magiging okay rin yung ugali mo towards them, 'di ba? Basta yes, friend, as much as possible, iwasan po natin ang away laban sa ating mga kapitbahay, 'di ba? Sabi nga sa 10 utos ng Diyos, love thy neighbor. At syempre, wag mo rin kakalimutan na wag mong susulitin ang asawa ni Nestor. Sino si Nestor? Ay nako, well anyways mga yes friends, since ayoko ng away, eto na nga, mag-a-announce na ako, masyado ka namang atat. Excited ka namang matapos si Biboy Bibo, nangangaral pa nga ako eh. Okay naman yes friend, lakasan mo na ang volume ng radyo mo dahil baka ikaw na ang maswerteng nanalo para sa ating... Wag na nating patagalin pa, hawak ko na ang resulta at eto na nga, may nanalo na. Kaya naman congratulations! Joel Pabustan Montano. Ay, grabe naman, pang action star ang pangalan. O dahil dyan, deserve mo ang 500. Ang kailangan mo naman gawin nyo yun ay mag-send sa akin ang iyong valid ID at syempre Gcash number kung saan namin isasend ang iyong premyo para sa ating pera-pera lang yan promo. At ikaw, yes friend, huwag kang panghihinaan ng loob. Oo, kung gusto mo rin ng pera, sali ka lang ng sali at kinig ka lang ng kinig sa Yes FM. Abangan mo lang ang iyong paboritong DJ kung kailan siya mag-a-announce at mamimigay ng pera para sa ating... Pera, pera! Pera, pera lang yan! Pera, pera! Pera, pera lang yan! Yes friend, 3 oras na BB time ang ating pinagsamahan. Nakapiling niyo po ako, DJ Biboy Bibo, ang DJ na single, ready to mingle, basta walang label. Magkasama at magkarinigan po tayong muli bukas, araw ng Sabado, 2 p.m. to 6 p.m. para sa ating programang Stick to One, mga kantang OPM. Hatid po sa inyo ng 101.1 Yes FM. Solid! Good night, baby! Happy weekend!